Hi everybody! Welcome back to my channel. And for today's video, ipag-uusapan natin yung issue about ni kay Rendon. Nagtatanong siya kung saan ba daw siya nagkamali. Well, sasabihin natin yan, iisa-isahin kung saan ba talaga siya nagkamali. Para nang sa ganun, malaman niya. But before that mga chang, intro muna tayo. So, ayun na nga mga tiyang mainit na usapin ngayon ang pagkaban ni Rendon sa Facebook at saka nung previous ay sa TikTok. Nagtatanong siya kung saan ba daw siya nagkamali. Alam mo kung yung pagkakamali mo, ha? Kasi masyado kang masyado kang pa-feeling. Ito alam ni Michael V. Ang post pala ni Michael V is, madalas mas maraming sinasabi yung walang sinabi. Tapos, nag-reply ka. Nag-post ka din ng patama kay Michael V, no? Hindi lang talaga to patama kasi pinangalanan mo. Alam ni Michael V na kapag binanggit niya ang pangalan ko ay katapusan na ng karir niya. Tumalino ka, Bitoy. Hoy! Ano ba tingin sa sarili mo? Diyos ko. Sino ka ba? Ikaw naman director, manager, producer, hindi eh. Parang ikaw na yung pinakamatalino sa lahat. Akala ko ba motivational speaker ka? Bakit sa ginagawa mo? Hindi na yung pagmomotivate sa mga tao eh. Iba na eh. Sabi mo pa nga kahit ano na lang basta may ma-report. Siguro, yung mga taong nag-report sa'yo, yung nag-mass report sa'yo is yung mga fans siguro ng mga artista na. I-report ko ba naman ng mga tao? Kung yung mga tao gusto yung gusto yung pananalita mo. Tapos sabi mo pa nga dito, kung sakali na hindi ko na maibalik lahat at tuluyan akong burahin dito sa internet ay malamang. Hindi ko sigurado kung makakapag-video ako sa YouTube dahil sa sitwasyon. Hindi ko alam kung propaganda ito para mapigilan nila ako. Hindi po yan propaganda, naiinis lang yung mga tao sa'yo. Ang mensahe ko sa mga naniniwala at gustong suportahan ang advocacy ko para sa katotohanan at maitama ang mali sa Pilipinas. Presidente ka ba? Kung binigyan niyo ako ng platform para magsalita ay gagawin ko. Ang pagpuna mo sa mga artista Rendon, yan ba yung yan ba yung tawag dito? Yan ba yung mali ng Pilipinas? Walang kinalaman ng mga yan, artista lang yan. Yung mga presidente, vice-presidente, yung pupunahin mo, kung ano yung maling ginagawa, yung bigas, bakit ang mahal-mahal na. Eto pa ha. Ay, naloka. Hindi ka naman presidente Rendon. Kawawa talaga ang Pilipinas kung wala ako. Bakit? Ano ka ba? Ay, Diyos ko. Rendon, gising. Tulog ka pa ata. Tapos eto pa, saan galing yan? Bakit hindi ka talaga nag-iisip? Rendon, hindi ko talaga maintindihan anong utak meron ka. Saan galing yan? 30 plus million na nag-report. Bakit ngayon lang kayo naglabasan? Hindi na tama. Hindi na reasonable ang mga dahilan ng pagre-report ninyo. Ay malamang nainis sa'yo. Sa TikTok, forever ka nang wala sa TikTok. Tapos ngayon naman sa Facebook. Ngayon, nawala ka na rin sa Facebook. Yun na, lumabas na sila kasi unti-unti nang unti-unti na bang, how to say this, unti-unti nang nagbunga yung paghihirap nila, yung pinaghirapan nilang i-report ka. O ngayon, antayin na lang namin yung aantayin na lang namin yung iba, yung
IG mo. Hindi ko alam kung baka meron ka pa yatang Twitter. IG mo, Twitter mo, ano pa ba? Basta lahat ng mga, mga SOCMED account mo, mga social media account mo. O, binura ka na nga ni Google. Galit na si gulo-gulo sa'yo. Ala, yung mga tao na walang kinalaman sa nangyayari sa Pilipinas. Tapos, sinasabi mo pa ha, boses ka mo ng taong bayan. Ikaw yung magdadala, ikaw yung mag-aano sa boses ng mamamayang Pilipino. Hindi naman yan. Sa tingin mo ba yung boses ng mamamayang Pilipino, isirain namin si Butoy? Sirain namin si Vice Ganda? Hello? Si Vice Ganda ay nagbibigay aliw sa mamamayang Pilipino. Si Bitoy mas lalo naman. Wala akong simula nung nakita ko si Butoy sa TV ha. Wala namang basher si Bitoy. Ikaw lang. At saka, pakialam ba namin kung naging laos si Bitoy? Pakialam namin kung malalaos si Bitoy. Pakialam ba ng buong Pilipinas kung malaos si Bitoy? Bakit? Pag nalaos ba si Bitoy? How to say this? Uunlad ba ang Pilipinas? Hindi yan. Hindi na yan motivational. Akala ko ba ang mo is motivational speaker ka? Sa ginagawa mong paninira kay Bitoy, motivational speaker ba yan? Yan ba yung gawain ng motivational speaker? Yung paninira ng taong nananahimik na wala namang ginawa sa'yo? Wala naman siyang ginawang mali sa'yo? Wala naman siyang ginagawang mali sa bansang Pilipinas. Tapos sasabihin mo, tumigil ka na Bitoy, laos ka na. Hello? Tapos si Vice Ganda. O ngayon, tuwang-tuwa ka. Kasi si Vice, Showtime, suspendido. O sila, suspendido lang naman sila ng 12 days. Ikaw, talagang tuluyan ka nang nabura. Pagkarma nga lang naman talaga ang pumalo sa'yo talagang as in, napakasakit. Diba, Rendon? Actually, ito lang masasabi ko sa'yo, Rendon, ha. Itigil mo na. At kung gusto mo mang bumalik sa social media, at kung gusto mong ipagpatuloy yung pagiging motivational speaker ko, yung tama rin doon. Hindi yung paninira ng mga tao. Yung paninira, hindi yung maninira ka ng mga artista. Nagbibigay sila ng aliw sa amin pansamantala na makalimutan naming problema namin. Bitoy is comedian. Si Vice Ganda naman, comedian. At saka, pakialam ba namin sa relasyon ni Ayon at saka ni Vice? Dinadala mo pa yung salitang mamamayang Pilipino. Ano yun? Boses ng mamayang Pilipino. Tama ba yun? Diyos ko. Wala kaming pakialam. Walang pakialam yung mga Pilipino. Alam mo kung anong pinakikialaman namin? Kung kailan maging mura yung bigas, Rendon. Wala kaming pakialam kung malaos man yung mga artista dyan dahil hindi kami yayaman, hindi kami mabubusog. Dapat ang isigaw mo kung gusto mong gamitin yung boses ng mamamayang Pilipino na salita, dapat yung gobyerno ang tirahin mo na bakit ganito? Bakit anong nangyari? Si ganito, si ganire. Bakit na anong nangyari sa bigas? Bakit nagmahal? Etc. 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 Basta about sa pagpapalakad sa bansang Pilipinas. Yun dapat ang inaano mo. At saka yung pagmo-motivate sa amin kasi 'di ba sabi mo doon sa titulo mo is you are a motivational speaker, right? Pero sa ginagawa mo hindi ka Dapat doon na lang. Hanggang doon ka na lang. Kung gusto mo mang bumalik yung mga tao, kung gusto mo man yung bumalik yung mga taong naniniwala sa'yo, ipirmi mo yung pagiging motivational speaker mo. Doon ka lang. Doon ka lang kasi doon ka naman tinangkilik ng mga tao. Huwag ka nang lumihis ng landas. Huwag ka nang manira ng mga tao, ng mga artista wala namang kinalaman sa
wala namang kinalaman sa takbo ng Pilipinas. Dahil hindi naman yan senador, gobernador, mayor, vice-presidente, presidente. Wala namang katungkulan sa Pilipinas yan. So, wag mo yan silang pakialaman. Ang takbo ng Pilipinas yung anuhin mo. I-motivate yung mga tao na kahit mahirap, patuloy pa rin tayong lumaban. Magtrabaho tayo. Meron pa akong nakita doon sa imbis na nga kakampihan mo yung mga Pilipino dahil doon sa napakataas na standard yung potato something ba yun? Nakalimutan ko na. At ayoko nang isipin kasi yung standard na yung pang Miss Universe talaga. Imbis nga kampihan mo yung mga Pilipino pero parang, wow ha? Parang talagang ginagawa mo pang kami ang may kasalanan. Kami ang ganito, ganyan. Hello, Rendon. Alam mo sa ibang bansa, kahit pilay ka, kahit naka-wheelchair ka, PWD ka, as long as kaya mo ang trabahong yan, makakapasok ka. Ibibigay nila sa'yo ang trabahong yan dahil hindi nila tinitingnan kung ano yung maganda ka ba o English speaking ka ba, fluent ka ba in English. Wala yan sa kanila. As long as alam mo ang trabahong yan, ibibigay nila sa'yo. Walang diskriminasyon. Sa Pilipinas lang. Tapos ngayon tinatanong mo kung saan ka nagkamali? Rendon naman. Hindi ko maintindihan. Gising ka ba or tulog pa? Sa lahat ng ginagawa mo, sa lahat ng sinasabi mo, pakisabi lang rin doon. Dahil handa naman kaming gisingin ka. Okay?